at naniniwala po ako na siya po ang nararapat na makaupo bilang Vice Alkalde dito po sa bayan po ng Daet. Isang tao pong tapat sa tao at tapat sa trabaho, handang-handa na muli pong paglingkuran ang bayan po ng Daet. Number 4 sa balota, pasalubungan po natin isang masigabong palakpakan, Vice Mayor Tomasito Tom Turingan. Ang tunay na Daetenyo, si Tom Turingan. Thank you, Nene. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-barangay Uno, Ilawod. Magandang gabi po. At syempre, pagrespeto po sa inyong punong barangay, kay Kapitan Rainier Morena. Ano po? 10 ng kanyang mga barangay kagawad. Syempre, yung aking dating PWD President. Hindi ko alam kung nanonood po dito sa inyong kagawad, Annie Burse. At siyempre, yung aking mga kaibigan din, kumpare, inaanak ko po sa kasal. Kay Kagawad Cyril Bachiller Dasilio. Ano po, inaanak ko yan sa kasal. At siyempre kay Gilbert Malakas. O, Becca ata ito. Ang inyo pong champion sa environment. At kanina, mahal-mahal ko po itong pamilya na ito. Yung nag-welcome po sa amin, yung pamilya po ni Kagawad Odyang Naing. Ano po? At syempre dun sa ating dalawang kagawad pa, nakasama natin sa Padagos, kay Top Notcher Kagawad Milo J. Remitio, at kay Kagawad Norman Racelis. At syempre, di ko po makakalimutan, mahal-mahal ko din po ang pamilya. Ano po, kumpare ko po ang mga magulang nito, at even si Kagawad Wilson Salamero. So magandang gabi po sa lahat ng mga barangay official dito po sa Barangay Ilawod. Yung pamilya ng Milan, kasama po yung pamilya kanina. Pasalamat po ako at kasama ko po si Ate Arlene na Yanesa Bacunyo. Nung bumabaybay po ako dito sa street po na ito, siyempre, hindi ko po pwedeng kalimutan ang pamilya ng aking mga kamag-anak po. Yung kamag-anak ko po sa pamilya Caranceja. Ano po, doon sa dulo, nasumpungan ko po ang pamilya Gonzales at pamilya Calvario. Ano? Pinasok ko po ang Purok 7 at Purok 8, kasama rin po ng Maugmang Daet ang presidente ng inyong urban poor, kay Pres Noora. Ano, kasama po natin. At bago po ako magtapos, nung hapon, pinasok ko po itong Purok 6. Magsimula po sa pamilya Recamara, yung kumari kong Ehe, at yung kumpare ko pong si Eric at Julius na Carable. At binaybay ko ulit ito, pinuntahan ko po ang pamilya Abrera at pamilya Nahera. Bakit ko po binabanggit po itong mga pamilya na ito? Maaring may nalibutan po akong mga apelyido, pero ganun ko po kamahal ang pamilya po dito sa Barangay Uno. Kung pwede nga lang i-memorize ko lahat ng pamilya po dito, ay i-memorize ko. At lahat ng bahay po dito ay i-memorize ko. Kakatok po ako sa inyong mga bahay. Ano po? Sa konting pagpapakilala po, si Consiel Turingan po ay nasa aking ikalawang termino. Ako po'y ipinangaki sa Daet, diyan po sa Leon Hernandez, Briola Hospital, katulad po ni Mayor Ronnie, nag-adal sa Abanyo, nag-adal sa Chongwa, nag-koleyo po sa Manila. Pinag-aral ko po ang sarili ko po, ako po ay working student. So nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho po sa gabi. Ako po ay anak ni Piskal Turingan, kaya pinilit ko rin pong magtapos ng kursong abogasiya. So nagtapos po ako ng Juris Doctor sa University of the East. At nagtrabaho po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ako po ay nagsimula sa pinakamababang employment, from clerk, stenographer, statistician, hanggang nagretiro po ako bilang Chief Planning Officer ng Department of Justice. Umuwi po ako ng Daet sa kadahilanang ang aking mga magulang ay senior citizen na. Si Piskal Turingan, nakasama ko pa po siya ng 10 taon. Kamamatay lang po niya nung nakaraang taon. At ang nanay ko po, 11 years ko na siyang kasama. Sabi ko nga, it's payback. Nung nagretiro po ako sa gobyerno, bumalik po ng Daet para makasama pa natin yung ating mga magulang.
Kaya ganun ko po minahal ang mga senior citizen. Kaya nung unang termino ko po bilang konsehal 2019 to 2022 hanggang 2022 hanggang sa kasalukuyan, hinawakan ko po ang Committee on Senior Citizen and PWD. Hindi po matatawaran yung ating ipinagmamalaking ordinansa. Dalawa po kami ni Mayor Ronnie ang author ng ordinansa na hindi na kailangan abutin ang 100 years old. Kapag edad 90 ka pa lang, makatatanggap ka na po ng 20,000 na insentibo. Sa katunayan po, yung mga magulang, biyanan po ni Kagawad Henry na Mabesa, yung mag-asawang Oliva, yun po yung mga nakatanggap na po dito ng 20,000 na additional na insentibo sa mga senior citizen. Programa po ng Maugmang Daet, maririnig nyo po yan sa isa sa aming mga konsehal na pag-upo po namin, ibababa na po namin ito sa ating mga senior citizens sa edad 80, edad 70 years old. Pakikinabangan na po ng ating mga senior citizen. So ilan lang po ito sa programa namin sa Maugmang Daet. Pabahay, senior citizen, solo parent, programa sa TODA, infrastruktura at turismo. Si Konsehal Turingan po ay ngayon, para sa kaalaman ng lahat, ay tumatakbo na bilang Vice Mayor po ng ating bayan. Ano po? Ngayon, medyo bigyan ko lang ng emphasis. Magkaiba po ang trabaho ng isang mayor sa vice mayor. Hindi po yung pag wala ang mayor, yung vice mayor ang hahalili bilang vice mayor. Magkaiba po. Ang trabaho po ng vice mayor ay presiding officer sa Sangguniang Bayan. Yung 10 konsehal na uupo, ang vice mayor po ang tagapagpadaloy. Ibig sabihin, siya po ang presiding officer. At exactly 9 o'clock ng umaga, lahat po ng Lunes po ito, sa 3 taong uupo ang vice mayor. 3 taon, lahat ng Lunes, 9 o'clock in the morning, dapat nandyan na po ang vice mayor, pumupukpok bilang presiding officer. The session now is called to order. Madam Secretary, please call the roll. Ascertain kung may quorum na po tayo. At kapag may quorum, dinideclare po ng presiding officer, we declare the presence of quorum. Ibig ko lang sabihin, ang salita po sa Sangguniang Bayan ay normally sa salitang English, sa lengguwahe pong English. Ang lahat po ng mga motion, amendment, at yung iba pang mga pagsusulong sa sanggunian ay sa salitang English. I move, Mr. Chairman, to pass a resolution requesting the Honorable Congresswoman Rosemary Panotes to allocate 10 million fund for the construction of road in Purok 5, Purok 6, in Barangay 1. Ibig ko lang sabihin po, dapat medyo proficient ka sa salitang English kung ikaw po ay konsehal at lalong-lalo na kung ikaw po ay busy alkalde. Kapag may problema po ang tricycle sector, katulad kanina, nilapitan ako ng kasurog rider. Ano po? Kaibigan ko po yun. Kapag may problema po ang tricycle sector, kami po ay umuupo bilang Tricycle Regulatory Board. Ibig sabihin, presided again by the Vice Mayor. Kapag may mga isinusulong pong ordinansa, mahalagang ordinansa ang mga konsehal, meron pong tinatawag na public hearing. Meron din tinatawag na en banc meeting. Again, presided ulit ng Vice Mayor. Ibig ko lang sabihin, it entails a lot of time. Gugugol po ng maraming oras kapag ikaw po ay Vice Mayor. Mula Lunes hanggang Biyernes, dapat nandoon ka alas 9 ng umaga sa Sangguniang Bayan. Si Konsehal Turingan po, magsimula ng aking unang termino, pinagtiwalaan niyo po akong maging konsehal. Hanggang aking ikalawang termino, 2022 hanggang sa kasalukuyan, alam niyo po, ni isang absent sa Sangguniang Bayan, wala po akong absent. Ganyan ko po minahal
ang ibinigay niyo pong mandato sa akin bilang konsehal. Naniniwala po ako na matatalino ang botante ng DAET. Naniniwala po ako na alam ko po, narinig nyo nang magsalita ang aking mga katunggali. Nagpunta na rito po ang grupo ng Team 1 DAET. Narinig nyo rin po ang grupo ng Asenso Daetenyo. At maraming salamat po. Nandito po kayo para pakinggan ang grupo ng Maugmang Daet. Ang Maugmang Daet po, pansinin nyo, wala kaming kasamang governor, vice governor at mga board member. Ano po? Wala po kami sa partido ni Governor Dong Padilla. Wala po kami sa partido ng dating Governor Egay Talyado. Kami po ay may sariling partido, Aksyon Demokratiko. Yung partido po ni dating Senator Raul S. Rocco. Sabi ni Mayor Ronnie sa akin, nung aming pangalawang termino, nakita namin na gagraduate po ang ating kasalukuyang mayor. Ibig lang sabihin, bakante po ang posisyong mayor. At yung ating pong nakaupong vice mayor, nangangarap din umakyat ng mayor.